sa'yo pinagalan. So, sa totoo po, nagkaroon tayo ng mga series ng mga training for 2.0. Hindi ko po alam kung nakaabot o nasimulan niyo po na yung 2.0 ng CLP natin. So, yung pong Tanks Workshop natin ngayon ay para din siyang Tanks Workshop 2.0. So, meron pong konting mga pagbabago na naka-align po dun sa CLP natin. Yung CLP po ngayon, Christian Life Program, 8 talks na lang. Yun po, yung parang nakita ninyo. Mas napaka-importante, yung Tanks Workshop po na ito ay maibigay ng a week before or more, kung kaya more than a week bago yung pray over. Bakit po? Kasi sa ating hatian ngayon ng module, mababanggit na po yung gifts. Pero sa walang pagkakataon para matanong natin agad yung mga participants natin. Kasi talk 5, Christian family, and after that, talk 6 na. Yun na yung gift na. Di ba dati, pagkatapos ng Christian family, meron pa mga gift ng talks before yung actual na pray over. Ngayon po lang mag-integrate doon. So anyway, ang mangyayari po ngayon ay mayroong 2 pastoral talks. Itong Tanks Workshop 2.0. Tapos mayroong isang activity. Dati po ay yung activity na ito, pinukwento lang, pero ngayon talaga tayo, isa sa mga makikita natin na kaibahan ng ating 2.0 ay nagkakaroon tayo ng demo o nagkakaroon tayo ng dry run. Parang mangyayari po ngayong hapon na ito, parang magkakaroon tayo ng dry run ng actual na pray over. So, lalo hindi naman po ako yung naka-assign yung magbibigay ko ng pray over sa akin. Matatamaan po yung mga elements at flow dito. So, simulan ko po sa first part, the 9 charismatic gifts. Medyo familiar na tayo dito, pero ang diskarte po para maipakita or kahit tayo as facilitator, tayo as CLP service team, yung gusto natin na mangyari dito, pagka nagkaroon na ng pray over to, gusto natin maipaalala sa mga participants natin yung ating CLP story. Kasi yung CLP natin, yung Christian Life Program, ang ating binigay na mga maganda na pagbabago sa atin. Minsan nakakakaba, minsan nakakahiya na klase ng pagbabago, pero meron mga pagbabago, no? Tulad ng dito, unang beses pa lang natin na mararanasan yung iba-ibang klase ng pagdarasal. Tapos, dapat po, by this time, nagsasagawa na tayo or baka nag-set na kayo ng inyong kong one-on-one and two-on-two na dialogue sa mga participants. No? Ilan po ba ang participants natin ngayon na pinapalak natin? Bali, kung mapupunta lahat, 4 couples. No? So, dito po, ginagawa natin, sinusubukan natin introduce. Tapos tayo yung CLP team, and then yung facilitators po, tayo yung point of contact ng ating mga participants. Tayo yung nagsiset, tayo yung nagpapakita ng example ng mga bago. Diba? Isa sa mga matatandaan natin, isa sa mga dapat malinaw na makarating po sa ating mga participants ay yung tinanong natin yung ating mga participants, maalala natin na ano ba yung hinihingi natin na regalo, diba? Regalo na spiritual. So hindi po ito yung halimbawa, ay ako yung tatanggap ng magiging leader kasi balita ko mga naging leader nakakatanggap ng mga mas importante mas malaking mga regalo eh. So, dati, ito lang yung sasakyan ko pero after ko mag-team leader, sinagot ni Lord, no, mas maganda na. Hindi yung ganung klase. Ang pinag-uusapan po natin yung mga regalo na mula sa Espiritu Santo, spiritual gifts po, no? Sabi nga ni Pope Francis, the charismatic gifts therefore are freely distributed. Pag sinabi natin na ang CFC, Couples for Christ, tayo ay isang charismatic lay movement. At tumutukoy tayo doon na tayo ay mga charismatic din. Kapag tinukoy natin yung magiging charismatic na characteristic natin as CFC, ibig sabihin po ng salitang charismatic ay galing sa salitang ugat na charisma, na ang ibig sabihin ay regalo.
kaloob. Pero pagka tinignan po natin yung mga turo at binalikan natin yung, kasi matandang salita po ito, pag binalikan natin kung ano yung tinutukoy tungkol sa mga regalo na ito, ibig sabihin pala ng karisma ay yung regalo na natanggap ay regalo nakabukas. So yun yung charismatic nature natin. Kung ano yung regalo sa atin, nakabukas. Ibig sabihin, ginagamit natin o ready natin gamitin. So pag-usapan natin dito, 9 charismatic gifts. At gusto ko lang i-contrast na meron po kasing iba-ibang listahan. Merong mga makikita tayo na baka iba yung tinutukoy nila. Pero iba yung listahan at totoo pa rin naman po. Halimbawa, yung listahan na nasa Isaías. Totoo po ito yung 7 sanctifying gifts. Yung iba na para siyang mag-overlap. Pero gusto ko lang pong bigyan ng pansin dito na yung tinutukoy natin na 9 charismatic gifts ay pwede din natin itong matukoy na ascension gifts or gifts of ministry. Ito ay yung mga kaloob na natanggap natin o nabuksan natin pagkatapos na umakyat na si Jesus sa langit. Si pinagkatiwala na sa atin, sa kanyang mga alagad, ang Espiritu Santo. So, makakati po ito sa tatlo. So, una ay mga teaching gifts, mga kaloob na nagtuturo. Ikalawa, sign gifts, mga kaloob na nagpapatunay na kasama natin ang Diyos. At ikatlo, revelational gifts, mga kaloob na nagsasabi o sumusubok sabihin sa atin kung ano yung nais ng Diyos na nangyayari sa atin po. Itong mga charismatic gifts po na ito, karamihan po dito ay ang inclination ay para matulungan yung bayan ng mananampalataya. Tayo as a community. So, matulungan tayo as a community para mapapalatayo sa ating pananampalataya. So, subukan natin unahin ano ba yung mga kaloob na nagtuturo. The teaching gifts, wisdom. No, pag ako po nagbibigay ng paliwanag, sinisikap ko po na isalin din sa wikang naunawaan ko na nakararami. So, karunungan, isa ito dun sa mga hiniling ni Solomon. So, tumutukoy ito sa kakayahan na makapagpatupad at makapagturo sa iba. So, ito yung gift of wisdom o kaloob na karunungan. Ikalawa, sa mga nagtuturo ng mga kaloob, ay yung gift of knowledge. O ito naman yung talino, kakalinuhan, kaalaman. At ito naman ay tumutukoy sa kaya nating matuto, no? At maunawaan yung mga katotohanan tungkol kay Kristo Jesus. Si Jesus ay bagaman taong totoo, ay Diyos na totoo din. No? Mga ganong klaseng misteryo, mabilis natin na matanggap at matutunan. Ngayon, baka itanong mo sa akin, Brother Jason, ano po ang kaibahan ng gift of knowledge, kaalaman, talino, as against sa gift of wisdom, karunungan? Ganito po, pagka ikaw ay matalino o maalam, ay mabilis kang matuto. Pero pag ikaw ay marunong daw, no, ibig sabihin ko, ano alam mo ay kaya niyang ituro. So mapapansin natin yung ibang mga kaloob, parang kailangan meron din kahit pa paano konti nung iba pang kaloob para magamit at mabuksan. No? So, sino sa atin ang nais ng gift of wisdom? Pwede mo siya magsalita ng amen? Amen. Sino gusto ng gift of knowledge? Amen. Diba? Ako rin. Gusto ko rin yun. Parehas gusto ko. O, tatawid naman tayo sa pangalawang grupo na kanina, teaching gifts, mga nagtuturo. Ito yung pangalawang grupo ay mga palakandaan na kasama natin ng Diyos. Ang una po dito ay gift of faith, na pwede natin masabi na isang klase ng pagtitiwala na may mapakita, mapapahayag sa pamamagitan din ng kung paano tayo manalangin, kung paano tayo makipag-usap sa Diyos. Isang paniniwala na mangyayari yung mabuting pangako sa atin ng Diyos. No? Faith is taking the first steps even if you don't see the whole stairs. No? Aapak at
doon sa mga unang hakbang, kahit na hindi pa yung kabuuan ng mga ganang nakikita mo. No? Bigyan ko po kayo ng magandang halimbawa. Parang kanina, nagsasalita na nga si Brother Lloyd tungkol dito. Sabi niya, kailangan natin ng mga manggagawa. No? Nagsagawa na, nag-set na po ng araw ng CLP. Actually, nag-set na nga din ng mga gaganap sa team. Gaganap, team leader, assistant, may servant couple, meron po mga facilitators din na niyaya. No? Hanggang sa nagkaroon ng mga konting mga pagbabago, adjustment. At, yan po, dumating po kayo. So, welcome sa cluster C, sa chapter 3. Welcome po no, sa lawak, chapter. Bakit? Kasi, hindi naman po saktong kayo yung pinilano nila eh. Pero, nagsagawa, nag-set yung grupo na ito, thinking that God will provide. Kasi gawain na ito, diba? It's a gift of faith po yun. No? Tumukoy po ito sa may ibang klase ng pananampalataya. Ano mangyayari sa atin? Para dito, gift of faith din, kasama na po dito, yung ating magpag-prepare natin, paghanda natin ang isang CLP na hindi pa natin tukoy kung sino yung participants. Hindi pa natin alam kung sino sa kanila yung darating. Di ba? Gift of faith yun. Kasi, nag-set tayo, Lord, sa'yo itong gawain ito, gagawa kami, kikilig sa'yo. No? Gift of faith. So, palagi ko po, yun po ay isa sa mga namamalas, nakikita, namamanifest po sa ating pagkilos sa paghahanda sa mga ganitong gawain ng evangelization. Ikalawang palatandaan na kasama natin ng Diyos, gift of healing. No? Hindi po ito yung humiling tayo tapos natupad. No? Gift of healing, pagpahilo, pagpapagaling, at sa iba-ibang aspeto po. No? Hindi lang po physical, hindi lang emotional, pwede rin pong relational. O kasama sa gusto natin na pagalingin ay yung ating ugnayan sa ating kapwa. Nakaraan nagbigay po kami ng Christian Life Program Training din, 2.0. Isa sa mga matinding paalala ko ay, di ba, hiningi sa atin ng Diyos na kung ikaw ay mag-aalay at naalala mo meron ka palang alitan sa iyong kapwa, sa iyong kapatid. Iwanan mo muna yung pag-aalay mo. Padalisayin mo yung pag-aalay mo sa pamamagitan ng pakikipagkasundo. Yung ikaw yung mag-reach out, yung ikaw yung mamuna, hindi na importante kung sino ang may kasalanan o sino ang mas mabigat ng kasalanan. Pero ang sabi, di ba, hindi kasama sa inutos na yun eh. Ang sabi, makipagkasundo ka. Ngayon, kung nag-reach out ka, hindi masyadong maganda pa rin ang naging epekto, at least ikaw sa part na ginawa mo, may part na. Doon mo lang mapapadali sa'yo, mapapalinis kung ano man yung offering. No? Kasama po yun sa ating ginagawa. So, ngayon, hindi pa masyadong malalim siguro ang ugnayan natin sa ating mga participants. Baka hindi pa agad ito makarating sa inyo. Na hindi pa sila ganun kabukas. Kasama lang po, isama niyo lang po sa inyong prayer. Amaya, ibigyan ko kayo ng halimbawa kung paano. No? Na isingit natin sa prayer natin yung kahit yung paghilom ng mga relationship. Pero hindi mapatawad, hindi makapagpatawad. No? Kasama po yan dapat sa atin na tinatanahan. Gift of healing. Gift of miracle. Supernatural activity, kakaiba, ang hirap ng mapaliwanag. No? Isang pagiging kasangkapan ng Diyos sa paggawa ng kababalaghan o milagro. Parang imposible sa iyo, pero hindi imposible sa Diyos. No? Kwento ko po sa inyo, idudugtong ko yung kwento na ito sa pagdating po ng inyong mga participants. Bakit? Kasi wala tayong hawak sa mga participants natin, di po ba? Wala tayong hold sa kanila. Pero bakit bumabalik-balik na sila? At yung mga bumalik, bakit bumabalik? Palagi ko po, gift of miracle yun. Kung nagsinimulan natin sa gift of faith, nag-set up tayo ng CLP, gift of miracle, yung participants natin. Oh. Gumagana yung ating ipinagdarasal. Gumagana. Alam niyo po mga kapatid, ang isa pang gusto kong makapagtuunan natin dito ay yung kwento ng pagpaparami ng pagkain. Naalala niyo po ilang beses sa ating mga ebanghelyo
Pero noong mga panahon na yun, ang ating mga ninuno, noong panahon ng pagkakatawang tao ni Cristo Jesus, ang ating mga nauna sa atin na ninuno ng ating pananampalataya, nalaman nila may dumating sa katauhan ni Jesus. Nandiyan si Jesus nagtuturo. Na-attract sila, nahalina sila sa pagtuturo ni Jesus. Narinig nila. Tapos, sa balitaan din nila, si Jesus ay laging, pagka nagtuturo si Jesus ay malipot. Hindi na bibirmay sa isang lugar lang. Gusto ni Jesus lumalayo. Siguro kasi paramihan mga tao nakikinig. Kailangan ni Jesus ng mas maraming space. So, ginagawa niya, so, sanay naman siya lumalayo, naglalakad siya hanggang sa mapapansin na lang nila, nasa ibang bayan na sila. Sa dami ng gusto ituro ni Jesus, sa dami din ng gusto makapakinig sa kanya at nag-bless sa kanya mga turo. No? Pero kung kayo, kasi yung nagparami si Jesus ng pagkain, ito ay hindi sa isang lugar na unang beses siyang nagturo. Ibig sabihin, narinig na nila. Ibig sabihin, nabalitaan na nila si Jesus. Nabalitaan nila din na lumalayo si Jesus. So, tayo ba, pag tayo ay lalayo, meron tayo retreats, meron tayong conferences, ano bang ginagawa natin? Di ba tayo, nagbabaon tayo? Di ba? Nagbabaon tayo. Ganun din palagi ito ginawa nila. Nagbabaon yung mga kapatid natin na yan. Mga ninuno ng ating pananampalataya. Kaso, ganito nangyari. Nung panahon na yon, sa pagtuturo ni Jesus, yung kalooban nila, magbabaon ako kasi lumalayo si Jesus eh. Paano kung wala akong makain? Yung iniisip ng mga nakikinig kay Jesus, iniisip yung sarili at hindi naman yung sa akong masama. Pero nagiging masama yun kung sarili naman yung iniisip. Diba? Nagturo si Jesus, tapos lumayo siya, dumilim, sinundan siya ng mga tao, sinundan siya ng alagad. Sabi, Jesus, kailangan pauwi na natin sila. Bakit? Kasi para kumain sila ng sarili nila. So, syempre kumain din tayo. Diba? Si Jesus, sabi niya, hindi pa tapos siya mga nakwento ko, tinuturo ko. Nagtanong siya malakas, sino dito ang mayroong pagkain? Ayan, mukhang mayroon ng... Hindi ko umiikot. Sobrang sakto. Tinanong ni Jesus sino. Kaso, naisip nyo yung alalahanin ng iba, bago, dadala ako ng para sa akin kasi para meron akong makakain. Di ba? Yung nakarinig na isang bata, baka kinukit pa sa mga magulang niya, nagdala ng ilang piraso ng isda at tinapay na mabibibig niya ng kanyang murang katawan, ng kanyang mga maliliit na kamay. Tapos, lumapit siya kay Jesus. Tumawag siya kay Jesus. Ito po, siguro hindi na siya napigil ng mga magulang niya. Nadala nila sa harapan eh. Sa ginawa ni Jesus yun, para siya nag-bless us all, Lord. Please your gifts. Ito gano'n. Ginawa ni Jesus. Tapos sabi niya, sige, ilagay natin sa mga buslo, tapos ipaikot natin. No? Nangyari, nakarating isang buslo kay Brother Doods, may baon siya. Nakita niya, may nakalagay doon. Isang pirasong tinapay. No? Tapos sadali, may baon ako eh. Pag kumuha pa ako dito, o kapag kahit biniyak ko to, konti na lang, di ba? May pa ako naman ako. Ang ginawa niya, kumuha siya doon sa kanyang baon, tapos naglagay siya doon sa buslo. Tapos wala sa malayo, makita ni Brother Mark, uy, ano yung ginawa nun? Ang dali, may baon din ako eh. Oo nga, pwede mo gawin yung ginawa niya. Diba? So, nung nakapit sa kanya yung puslo, naglagay din siya. Diba? Kaya, nung natapos yung pag-ikot ng mga buslo, mayroon pa mga naipon na lumabis, sumobra. Diba? Ako naniniwala ako at mayroon po kasing ebidensya sa pag-aaral sa biblical context. Meron kasing mga ebidensya na malamang ganun yung ginawa ni Jesus. Ngayon, yung ibang mga tao, parang sinasabi nila, lalo kung bago patungkol sa akin, Brother Jason, di sinasabi mo pala na hindi totoong nagmilagro si Jesus. Hindi niya pinadami yung mga pagkain. Nakakita ako ng tinapay.
Hindi niya pinadami yung mga tinapay na dumating. Di ba? Sabi ko, sandali, ano ba mas gusto mong kamangha-mangha? Yung dumami, yung physical na pagkain? O yung nagbago yung puso ng mga nakikinig kay Jesus na dating makasarili ay nagbukas loob, naging bukas pa. Alin ang mas milagro? Diba? Kaya naniniwala ako miracle po yung pagbalik ng ating mga participants. Yung pagbalik ninyo, yung ating pagdalo sa mga activities. Diba? Dahil binabago ni Jesus yung puso natin. Binago ni Jesus yung puso ng participants natin. No? Yun ay palatandaan na kasama natin ng Diyos. Ano po? Gift of prophecy. No, tatawid na tayo doon, no? No, nakita niyo yung unang dalawang grupo, mga nagtuturo, di ba? Teaching, gifts, wisdom, karunungan, knowledge, kaalaman. Tapos, sa atin naman po, mga sign gifts, mga palatandaan na kasama natin ng Diyos. Di ba? Faith, pananampalataya, healing, pagpapagaling, ilong, no? Miracle, no? Paghinimala, no? Tumatawid na tayo dun sa mga paghahayag naman ng kalooban ng Diyos. Isa po dito, prophecy o propesya. Yung pwede natin makita, malaman natin na kung ano yung nais ng Diyos sa buhay natin. Kahit na hindi kailangan na may tumunog na mga angelic voices. No, pero kahit sa simple lang na paraan, nalalaman na natin, no? Baka nagtatampo, ayaw umatid dahil hindi makita yung mga partner nung medyas. Hindi, baka kalaban niya, di ba? Pwede, dinistract ka lang eh. Hindi ako makaalis, hindi magka-partner yung suot natin damit. No? Hindi tayo twinning, o hindi pa pala malinis, hindi pa pala natuyo yung kapartner niyan. Di ba? Simple lang yun, pero yung alam mo na alam natin na gusto ng Diyos na narito tayo. So, gift of prophecy, yung malinaw mo rin na masasabi, maihayag. Hindi ka nag-aalala na malaman ng iba na ikaw ay Christian, na ikaw ay Katolik, na ikaw ay sumusunod kay Kristo Jesus. Alam mo, gift of discernment of spirit. No? Yung malalaman natin kung ang sitwasyon ba, para sa Diyos ba ito? Galing ba ito? No? Sa Espiritu Santo? O baka ibang Espiritu? Di ba? So pagka pinapili tayo, sa buhay natin ngayon, pag pinapili tayo, mula sa mabuti at masama, pipiliin na natin yung mabuti. Di ba? Ngayon, ang tanong, ano kung halimbawa ang pinapipili sa atin ay mabuti laban sa mabuti? Ang hirap. Paano yun, bro? Magbigay tayo ng example. Halimbawa po, hindi naman masama ang magpahinga sa isang Sabado afternoon. Kailangan natin ng katawan natin ng pahinga. Amen? Di ba? Kailangan natin pagkatapos ng isang buong linggo ng pagpapagal, kailangan din natin ng pahinga. So, mabuti. Pwede tayo magpahinga. Isa pa, na pagpipilian, Thomas workshop. Di ba? Mabuti laban sa mabuti. O sa sitwasyon namin mag-asawa, aming mga anak, ay sila lang po. Pag kami pa yung umaalis, sila lang ang naiiwan sa aming kitahan. Ang discernment po, ang kaloob na pagkaunawa o pagpapasya ay parang isa siyang klase ng panalangin na tinatanong mo ang Diyos, kinakausap mo ang Diyos, Lord, ano ba ang gusto mong gawin ko? Naharap ka sa parehas mabuti, pwede kang magpahinga, pwede kang magdaan pa, dagdag quality time. O kaya, pwede, hindi ako dapat aalis kasi wala namang agos na maiiwan sa bahay. No? Pero, gift of discernment, Lord, ano ang gusto mong mangyari? Kung kami po ay kasama namin ng aming mga anak
sa atin sa community dahil kasama talaga sila sa larger community. Pero kapag sila ay iniiwan po namin sa aming tahanan, ay kasi training namin yun para magtiwala sa Diyos. Gusto ni Lord parehas naman, mag-grow tayo ng gano'n. Ano po? So pagka sinasabi mo na gusto kong magkaroon ng gift of discernment, ito yung practice mo. Hindi mo ito sa Panginoon, tapos ang dasal mo malaki ay, Lord, ano bang gusto mong gawin? But it's not my way, it's not my spouse's way, but the Lord's way. Discernment of spirit. Tapos, so yung tongues, kakaiba siya. Nandito siya sa revelational gifts. Kasi, sabi mo, Brother Jason, mga kaloob na naghahayag ng gusto ng Lord. Pag nagtatangs tayo, hindi naman sa akong malinaw na ngayon sa atin kung anong gusto niya. No? Pwede pa yung prophecy at discernment, meron tayong discarte. Pero actually sa tongues, at sa interpretation of tongues, parang ito talaga, maghihintay tayo. No? Pwede ko nga sabihin ng gift of waiting. No? Pero sa tongues ko, bigyan ko totoo mamaya, no? Isa siyang kaloob na parang magpupuri. No? Kakayang makapagsalita, magdasal, kumanta, ayon sa pangunguna sa atin ng Espiritu Santo. At yung pinakamalapit po na nilagay ko na sa atin dyan ay wikang makalangit. No? Mawa, tayo po ba sa atin, pamilyar po ba tayo sa mismong kahulugan ng Hallelujah? Naku po, lahat naman tayo nakarinig na ng salitang Hallelujah, di ba? Pamilyar po ba tayo sa tunay na kahulugan nun? Hula. Oo, pagpupuri. Sige, baka iba pang maliwanag, hula. Ako, kinakabahan na ako kay Brother Mar. Ano, nagtaas ka mo lang kamay, o tinabot lang pala yung ulo. Oo, bro, okay. Praising. Okay, sige, pagpupuri. In English, diba? Spanish naman. Pagpupuri, pero kung kompleto ito lang, papuri sa Diyos sa kataas-taasan. Yan po yung ibig ng Hallelujah. Hallelujah. Pinagsama tapos mga Latin words. Papuri sa Kanya na nasa kataas-taasan. So, baka naalala niyo po, Shalalala. Meron ba kayo natatandaan na kanta, di ba? My heart goes. Diba? O yun nalaman niyo na kayo bakit na-evict ako sa audition ng music. Okay, since doon. Yung Shalalala, may kahulugan po yun eh. Alam na, nakarating ako sa inyo, alam niyo po ba, natatandaan niyo ba? Ang ibig sabihin ng Shalalala ay, I will sing to the Lord. Kaya di ba sabi niya sa kanta, my heart goes shalalala in the morning. So parang sinasabi niya, Lord, ang commitment ko sa iyo, kakanta ka sa umpisa pa lang ng araw ko. Yan ang ibig sabihin ng kanta yun. Di ba? Yung puso ko, aawitan ka na kagad, Lord. Bago ano naman, yun ang shalalala. No, Pwede. Opo. Inaaral po yung sa mga yung nomenclature, sa linguistics, nomenclature ay how things are named. Nomenclature, no? So, meron pong gumagamit ng mga old words na yan. Tapos pinagsama pala, yung pala, ang kahulugan nun. No? Kaya, dugtong ko na rin po yung pang-siyang kasi, yung interpretation of tongues. Sa atin po, sa akin pong pagtatanong-tanong ay, kailangan daw po merong isa man lang na makapag-interpret galing sa isang malaking congregation o probinsya para madeklara na separate, na semi-independent na province yun ng aking community. So meron naman po dito. So kaya kung may mga pagkakataon po, pag may mga malaking gathering, kaya talagang inaanyayahan ng karamihan sa akin. Bakit? Kasi para makalanig din tayo ng meron po nag-interpret, no? Na meron po na nagbibigay ng kahulugan. No? Pero pagtuunan ko po ngayon
Kasi pag sabi ng wikang makalangit, yung gift of tongues, kasi iba yung pakiramdam, parang weirdo ka na iwagaan, no? Iba-iba kasi yung mga spiritual gifts, pero lahat naman po, galing po ito sa the same spirit. So, meron din po tayo mga lumabas na mga commentaries mula sa ilang mga kaparian natin. Ang sabi ay hindi masyadong dapat matuon ng mga hindi ordained tayong ganito. Huwag natin pagtuunan masyado yung tungkol sa gift of praise na yan. No? At ako po, nararamdaman po yung kanilang pag-aalala. Sabihin na rin natin pagmamalasakit. Hindi naman po ito magiging pagrepreman, hindi naman po ito pag-awat. Pero maaari po itong gentle warning sa atin. Bakit? Kasi pag hindi natin daw basta makontrol, baka po ito ay galing na sa ibang espiritu. So nag-aalala sila dun sa ating paglalim ng ating faith, yung pag-grow ng ating faith, no? Na baka tinatawid natin agad na ay baka sinusubukan yung manalangin, magdasal, umawit in tongues, pero hindi pala niya pinagtuunan yung kanyang faith. Ang gusto ko lang pong maging tuon natin ngayon ay, sa totoo lang, pagka tayo ay nagsasalita, nagdasal, umaawit in tongues, ay kung tutuusin, pwede natin isipin na pagpapalago pala din ng faith natin yun. Kasi, sumusubok tayong gumawa ng isang bagay na hindi natin saktong na uunawaan. Naging bahagi po ito ng ating culture, pero hindi po ito saktong nauunawaan natin. No? Kung mapapansin ninyo, sino po ba dito nakakatanda ka, nakakagawa kayo ng isang project? Alam niyo po yung maliit na bulkan, gagamit ka ng suka, baking soda, tapos papaputokin nyo. May project na gano'n. Tandaan niyo po ba yun? Gumawa po ba kayo ng gano'n project? No, hindi. Dati, ginagawa yun ng mga high school eh. Ngayon po, elementary yung isang anak namin, elementary nila ginawa. No? Ngayon, hindi po saktong itinuro sa kanila kung bakit. Pero nagawa nila nung sila ay sumunod sa instruction, nakakuha sila ng butan. Nakukuha. Parang ganun po yung tongues. Buti na lang, dumating si Kristo Jesus, nagkatawang tao siya, sabi niya, basta pag meron kayong payagan na gawin dito sa lupa, papayagan niya doon sa taas. Hindi natin sakto naunawaan yung project na bulkan. Hindi natin sakto naunawaan itong tongues. Pero, kaya ako siya gusto tawagin din, the gift of submission. Isang kaloob ng pagsubok. Kasi okay lang, Lord, na ano yung nangyayari sa akin, kung ano man ito, basta nakakapag-communicate ako sa'yo. Diba? Lahat ng cellphone natin ngayon, automatic na. Meron nang nakalagay na tampered glass. Diba? Totoo po, nakakita po kami ng sa palengke, sa Sunny Group, may nakalagay, malaking-malaki, hindi ko na picture pa. Tampered glass sa kalagay. So, babayad ka pa. Hindi tempered no? Katulad na karasal yung mga cellphone natin, kasi pagka halimbawa na nagdarasal tayo, pinagdarasal natin, madalas 90% ng mga pagdarasal natin, hindi pa tayo natututo, ay yung mga alalahanin natin eh. Di ba? Tapos, may iba pang nakikinig sa dasal natin. Makikinig din yung malaman. Mabilis pa lang mairita to kapag hindi magkapares yung medyas na suot. Mabilis pa lang siyang ma-distract kapag may nangyayari sa kanyang mahal sa buhay. Kasi totoo naman. Di ba? Pero pagka tayo po gumagamit ng tongues sa ating pananalangin, kaya sa personal na pananalangin natin, parang merong casing na parang mayroong konting takip yung ating phone. Tayo pag-usap natin sa Diyos na hindi ngayon maunawaan ng kalaban. Iisip mo, nakatuon lang sa Diyos. Pero nagsasalita ka lang ng hallelujah. Makanta pa ka tayo hallelujah. Kanina, tinatanong mo, hindi pala sa akong malinaw kung ano yung hallelujah. Pero okay lang. Kasi gift of submission ng pagsubok. Di ba?
regalo mula sa Diyos, so gamitin din natin. Pwedeng hindi agad makaya. Pwede magsimula tayo sa hallelujah, pwede tayo magsimula, shalalala, Lord, hindi agad. Pero okay lang po. Kasi ako, nagsimula ako, para din ako nung nag-aalala. Lord, para sa'yo ba talaga itong ginagawa ko? Pero niya pala, pinag-aalala ko, yung maririnig ako ng iba. Hindi yata tama yung ginagawa ko eh. Yun ang pinag-aalala ko. Diba? So medyo matagal na hindi ko naranasan na meron pala talaga siyang babaguhin sa prayer life ko. Meron talaga. No? Natatangang epekto sa buhay pananampalataya. Daan sa lalong ganap na buhay sa Espiritu Santo. Kasi kaya ko nang isuko lahat eh. Yung kwento ni Haring David. Si Haring David, yung siya na ang hari, yung nauna sa kanya, si Saul, ang ginawa ay gusto niyang siguraduhin na yung kanyang henerasyon para niyang maghahari. Kasi ang turo sa kanila, pag hindi galing ito sa iyong sarili lahi, pag hindi na galing sa kamag-anak mo, ibig sabihin na wala na sa iyo yung anointment ng Panginoon. Ayaw ni Saul yun. Sobrang pride niya. Ang ginawa niya, yung kanyang hari sa isang anak na babae, ipinakasal niya kay David. No? Si Mikael, yun ang naging reyna. So, si David, warrior king siya eh. Si David, performer king. Music mean na king siya. So pagka nakikipaglaban siya, pag pauwi siya, gusto niya tumutugtog, sumasayaw, nagpupuri sa Diyos. Tapos, hinarap siya ng asawa niya, si Mikael, sabi gano'n, ano ka ba? Parang hindi na natin, para ka ng tama. Sabi gano'n sa kanya, David, kung para akong tama, para naman ako sa kanya. Tapos, nung naniniwala sila, hindi magbubuhay yung pagkasama bilang isang klase ng parusa. Kasi Mikael, tino pa din sa kanila. Hindi siya nag-aana. Diba? Kaya si David, sa iba pa siya nag-aana. Diba? Kaya si David, nagpatuloy yung kanyang lahi, pero yung lahi ni Saul hindi. No? Kaiba rin po pagka tayo ay sumusunod at tayo ay sumusuko. Yung gift of tongues, isa siyang bagong kaloob, isa siyang palarandaan sa New Testament. Kung hindi po ako nagkakamali, meron dalawang santo, hindi pa nila alam na santo sila. Meron silang gustong i-resolve na problema. No? Gusto kong balikan yung hinahanap ko, pero mabasahin ko, nasa Lives of Saints po ito. Nag-usap si St. Francis of Assisi. Tapos kausap niya, kung hindi po ako nagkakamali, si St. Monica. Pareha silang leader ng magkaibang kongregasyon. Isa sa mga madre, isa si St. Francis naman ay isa sa isang lugar. No, para siyang obispo. Nagtagpo sila, nagsama sila ng mga katiwala nila. Nagtagpo sila sa isang lumang monasteryo, lumang simbahan. Tapos nag-usap sila. Nag-usap sila na parang, sila lang muna, silang dalawa lang. Nag-usap sila, silang dalawa. Yung mga nandun sa labas ng simbahan, meron silang narinig, parang umuugong na malakas. Parang may nagkakagulo sa loob ng simbahan. Halos sabay-sabay sa magkaibang side, pumasok ngayon yung mga katiwala. Nakita, nag-uusap lang naman yung dalawa. Narinig nila, hindi pa maingay? Hindi naman. Kayo pa kaya maingay kasi pumasok kayo dito eh. Hindi, meron kami narinig na kaiba. No? Tapos, sige, sabi ka dun ni St. Francis, hindi ka na lang yung ilan sa inyo maiwan dito. Iba na lang magbantay sa labas. Kasi parang meron silang inaalala na parang panganib sa labas. Kailangan nila merong nagbabalik. So, ganun. So, ganun na naman. Patuloy na lang pag-uusap. So, yung mga katiwala na naiwan sa loob, narinig lang nila yung pag-uusap ng dalawa. Tungkol sa problema na gusto nila resolve. Pero, pumasok naman yung mga galing sa labas. Andali. May pa rin talaga eh. Ano ba ang tanong? Anong hindi namin maintindihan? Nakakatakot dito ng galing. Di niya, dito. Pinagpalit kayo yung mga naiwan. Nakatiwala. Pinagpalit kayo naman lalabas. Sila naman maiwan. Sige. Tapos kung may marinig kayo tunog, bilin. Kung ating mga santo na kapatid, bilin nila. Kung may marinig kayo tunog, pwede nyo sa akin
pakinggan mo mabuti ha. Tapos tsaka kayo pumasok ulit dito. Tapos, pagkatapos nga, di tahimik lang muna, hindi pa natuloy mag-usap, hindi pa pumapasok. Kung medyo parang kampate na, wala naman na, tuloy lang mag-usap ngayon. Yung dalawang leader po, so, maya-maya, pumasok na yung mga nasa labas. Sabi ko, ano nangyari? Maingay po, malakas, tunog. Anong tungkol saan? Alam niyo po, gabi nakakakila ko, parang may narinig kami nagpupuri sa Diyos. Meron kami narinig nagpupuri sa Diyos. Isinisigaw nila. Ang pagpupuri nila sa Diyos. Dapat pala naglagay tayo ng tao sa labas, baka meron. Oo, kasi daw pag nag-uusap yung mga anak ng Diyos, ng mga banal, meron pong nagpupuri. So, nasa tamang lugar po kami. No? Yun yung kaloob ko na gift of thanks. Bahagi siya, sabi sa mga gawa. Silang lahat ay napusos ng Espiritu Santo at nagsimula magsalita ng iba't ibang wika ayon sa pinagkaloob sa kanila. Namangha lahat ng mga mananampalatayang tayang Hudyo. Bakit sila namangha ng pagkakataon ko? Kasi ang kwento nun, mga taga-Galilea. Yung lugar ng Galilea, para siyang nasasakop, napapaligiran niya ng tubig. So may mga lawa dito, tapos yun, sa kabilang side, parang may mga bangin. Mahirap makarating doon, mahirap makaalis. Tapos medyo mahirap din sa economically, yung komunidad doon. Ibig sabihin nun, ilan lang o halos wala na kapag ang hanap buhay mo ay maraming isda o magsasaka o pastol, hindi ka makakaalis dun basta-basta at hindi ka makakaalis para mag-aaral. Ano yung implikasyon nun? Ano yung resulta nun? Ibig sabihin nun, hindi alam o walang alam na ibang wika yung mga Galileo. Tapos, yung susunod pa na eskwelahan, which is parang lalakarin nila linggo yung aabutin para makarating sila sa pinakamalapit na eskwela. No? Kaya, nagtataka sila, bakit? Nung nagsalita ng sabay-sabay, bakit nung araw na yun ng Pentecostes, bakit ang mga taong ito, bakit nagsasalita sila sa iba't ibang wika? No? Merong kapistahan, pinapunta yung mga mananampalatayang Hudyo, pumunta ngayon doon sa bayan nila, bumalik doon. No? Tapos nakita nila, narinig nila, ganun din parang may umugong mga malakas ng mga tunog, tapos napakinggan nila yung sarili nilang wika. So, sabi nga po, di ba, sabi sa isang talata, bakit ka tayo, taga Syria, Mesopotamia, tayo taga Egypto, tayo sa iba-ibang bahagi ng Asia, bakit natin naunawaan sinasabi nila? Hindi naman sila nakarating doon, tayo yung nakarating dito. Di ba? Ayon sa pinagkaloob, no? Nagpahayag ng mensahe mula sa Diyos. No? Nakakatuwa dito na isa siyang palatandaan, isa siyang unique na palatandaan. No? Pero dinadalangin ni San Pablo, sana gawin natin makuha natin lahat. O kaya sa point ng buhay natin. No? Di naman ipinipilit no? Kapatid, ang gusto ko magituon natin dito, hindi yung pagsasalita ng tongues, no? Lang, no? Hindi yun yung pero itoon yung ating pagsupok. So, di ba kakaibang wika? Kasi sinasabi ka rin na yung sis na alala niya, baba-baba, yung sinasabi ni Sis Karina. Meron po kasi tayong kwento. Meron tayong kapatid na nag-serve sa isang kumpanya at siya, operator siya ng elevator. So tapos, karamihan mo na doon mga Pinoy. So, tapos meron bumisita na mga foreigner, English speakers. Nung bumababa na yung elevator, di bumukas na, para sa palapag na yun. Ang sabi nitong operator, nagtanong siya, ba? So, gumamit siya ng isang syllable lang. Nagtanong siya, ba? Tapos bigla naman may sumagot, ba?
Sinagot siya. So, nung nalaman niya nga, sumagot siya ulit yung operator. Sabi niya, baba. So, yung una nagtanong, bababa ba? So, meron sumagot, bababa. Tapos, inutusan niya, baba. Eh, meron mga foreigner, English speakers, nag-usap sila may nag-usap sa akin gano'n. Did they just have a conversation? Nag-usap na pala sila, no? Diba? Bababa ba? Bababa. Baba. So, isang syllable lang, pero po pwedeng meron kaulagan na. Diba? At pagka sinabi nga natin, hindi natin naunawaan, gusto ko pong parang maging assignment po ninyo. Subukan ninyo tumingin sa mga mata ng batang athlete. Siguro mga 4 years old pababa siya. No? Tingnan mo yung mata niya. Lalo kapag kasanggol, kahit na hindi siya saktong masaya na nakatingin sa'yo. Siya ay nayayamot, siya ay malungkot, siya ay galit. Tingnan mo lang siya sa mata, tapos mga hintay ka ng 3 to 4 seconds. Nagtama yung mata ninyo. Hindi mo maiiwasan, mapapangiti ka. Mapapangiti ka. Bakit? Di ba sabi, ang salamin daw ng pagkatao natin ay ang mga mata. So yung mata mo, saka yung mata ng batang paslit, nag-uugnay something so pure in you connects with something so pure din dun sa bata. Pag hindi natin naunawaan ng mga bata, nagsasalita sila, ano bang ginagawa natin? Pinagtatawanan ba natin sila o tayo ay natutuwa? Di ba? Pagka tayo natatawa, kasi pangit. Diba? Pero pag tayo ay natutuwa, diba? Hindi natin inaawat yung bata. Diba? Ano ba yung ibang tawag natin sa mga batang paslit? Okay. Ano yung ibang tawag natin? Diba? Para sila ay walang muwang, sila ay mga wala pang kasalanan yung mga yan. Mga anghel pa yung mga yan. Diba? Baka tayo na nga yung nagturo ng corruption sa kanila eh. Nung isinali na natin yung wika na nauunawaan natin, no? Baka tayo na yung nakapag-corrupt sa kanila. Kaya po, yan yung pinakamalapit na pagsasali ko sa gift of tongues, no? Wikang makalangit. No? Walang nakakaunawa sa kanya, ngunit nagsasalita siya ng mga hiwaga sa tulong ng Espiritu Santo. So, ibig sabihin, pag tayo ay nagsasalita din ng gift of tongues, we sing in tongues, we pray in tongues, ibig sabihin, Diyos ang kausap natin. Kasi kapag kausap natin ng Diyos, ano yung ginagawa natin? Tayo ay nagdarasal, di ba? So isang klase din siya ng pagdarasal. No? Isa siyang ministry in the sense na pagka tayo ay nagtitipon-tipon sa atin lumapit, ministry ang tawag doon. Pag tayo ay lumayo, yun ay mission. No? Pag tayo ay nagpalapit sa atin, tulad yan, nagkaroon tayo ng Christian Life Program, tinuturo natin ito ngayon. Isa rin siyang ministry. Kasi isang bagay na parang ating pinatanim, ministry, no? Ministry natin. At po pwede nga rin sabihin na personal na gift. So may sabihin natin ginagawa, pero pwede po ninyo itong gawin sa inyong personal prayer time. Highly encourage ko. Binigyan niya nila ng kaloob. No, ito yung iba-ibang gifts of ministry. Diba? Iba ay naging apostol, propeta, guro. No? Para sa ikatitibay ng bayan o katawan ng Diyos o bayan ng mananampalataya. Yung something na nakakonect natin sa batang paslit, mas pure kasi yung spirit ng mga batang ito na kesa sa atin. Pero pagka tayo ay sinusubukan natin yung gift of tongues, yung spirito natin sinusubukan kumonect sa
Holy Spirit, no? Para, yun nga, sabi ko nga, gift of submission, pagsuko, at yung paghahangad natin na mapalago yung ating personal na buhay muna para ito makarating din sa iba. Ano po? So pwede din po na pagpapakita ito na tayo ay sumasampantaya, kinukompleto natin yung ating faith, pagpapakita ng pagpayag natin. Di ba meron tayong free will? Pero gusto ng Panginoon na pumayag tayo na magpagamit sa Kanya, na siya ang kumilos sa ating buhay. Sa darating po na talk na empowered by the Holy Spirit, ito nga, yung pray over talk or pray over session. So, papaliwanag din po ito. At yayayain tayo na para kasi kapag ito yung binuksan natin, kaya natin sumuko na pati yung ibang mga gifts ay talagang mayakap natin. No? Talagang mayakap natin to build up the community, to build up yung lalo yung pagiging kabahagi natin ng larger society. Desiring the 9 charismatic gifts. Ano yung dapat na attitude natin? Ano yung dapat na pananaw natin para makuha natin o matanggap natin o mabuksan natin ang mga kaloob natin? So, hindi naman natin ito pwedeng ipwersa, hindi natin pwedeng ipilit. No. Kaya lang dapat, pagka may binigay din sa atin, dapat pagsikapan natin linangin, buksan, linangin, gamitin. At huwag naman natin i-reject. Ikaw na nakatanggap ng regalo, choosy ka mo ba? Di ba? Tapos nanggaling pa ito sa kataas-taasan, di ba? No, para kung hindi man sa dali, hindi ko sakto ito kailangan ko eh. Gift of prophecy, no? Baka hindi ito kailangan ko yata ngayon, ano, gigitin eh. Eh kaso yung meeting, kailangan niyang kalat ka rin yung faith. Eh kailangan pa pala, lumalim ka pa doon. O, ang hirap, di ba? O, ito muna. O, magamit muna natin ito. Anong binigay sa atin, no? Tapos, mga paalala sa atin na itong mga regalo na ito, kailangan talagang buksan natin ito. Kasi kung hindi, pwede po itong maging may pagkatiwala sa iba. Kasi hindi mo ginagamit. Paalala sa atin na tayo rin mismo maging ngayon pa lang, maging mapagnilay na tayo. Kanina tinanong ko sino gusto ng gift of wisdom at ng gift of knowledge. No? Yung isa pa na maganda rin na kasama niya, yung gift of discernment. No? Sino po nangangailangan o gusto ng gift of discernment? Amen? Amen. O, wala ko. Pipicture ng attendance sa tayo. Bakit? Kasi yung kombinasyon na yun, no? Yung wisdom, knowledge, at discernment, yun yung nilili ni Haring Solomon. Sabi niya, paano ba ako makakapamuno sa lumalaki mong bayan? Eh, bata naman ako. Bigyan mo ako ng karunungan. Bigyan mo ako ng kaalaman para malaman mo kung anong tama at mabuti. At ang puso na makakapag-desisyon, discernment. So nakakatawa doon nung iba yung hiniling ni Solomon, pero pinagkalaw pa rin sa kanya, tagumpay laban sa kanyang mga kaaway. Tsaka kayamanan na hindi mapapantayan ng nauna sa kanya at nang susunod sa kanya. Diba? No? Pero merong responsibilidad. No? Maging mapagsuri tayo, mapagnilay tayo. No? Kasi kailangan mo natin gamitin hindi para sa atin mismo. No? Hindi lang para sa atin. Pag tayo ay tumatanggap, ito yung magiging bahagi natin.
tayo ay binibless para maging blessing sa iba. Amen? Amen. Diba? Kaya nga ganun palagi yung nagiging panalangin natin, di ba? Tapos, kahit na ano pa yung natanggap natin, huwag tayo maging gift envy. Naku, kita ko, yung kapatid natin yun, meron siyang gift of faith or meron siyang gift of healing. Eh, gusto ko sana, yun yung makuha ko eh. Well, na-distract ka na para gamitin yung sariling gift mo. No? Huwag tayo maging gift envy. Kung ano yung meron tayo, tapos baka kasi, di ba, katulad din sa prayer kanina, sa tamang pagkakataon, sa tamang oras, baka hindi pa yung oras. Di ba? So baka makuha mo yung gift na yun, pero hindi pa agad. Kaya nga yung nagdarasal na, Lord, bigyan mo nga ako ng pasensya. Ngayon na. Parang napakalaking conflict nun. Please, Lord, now na. Diba? Diba? So, yung mga kaloob na ito ay dapat palatandaan ko na tayo ay sumusunod sa ating Panginoon. Di ba po sa natin? Mga regalo, mga kaloob. Kahit tayo mismo, mga Katoliko, tayo ay charismatic. Hindi man lahat yung masyadong magalaw, expressive, pero yung ginagamit natin may iba-iba natin mga kaloob. Amen? Amen. So, ito yung unang part, pero meron tayong magiging nabahagi nito. Kung matatandaan po natin sa magiging discussion group leader, tinuro po ito sa CLP 2.0. Dito po sa